SONA ni PBBM, sa mga nakakapanood po dyan at sa mga hindi pa po nakakapanood sa SONA ni PBBM, no, ito po gusto kong iparinig sa inyo na kung saan sabi ni PBBM, managot ang dapat managot sa missing sabungero. Mga kababayan, missing sabungero and other crimes, panagutin ang mga nasa likod. Mapa-influential tao ka man, ma-influensyang tao, artista, politiko, kaibigan, or kakampi, walang sasantuhin ang Pangulo, managot ang dapat managot. Nako po. Ito po mga kababayan, para hindi po tayo sabihang fake news, nagbe-base po tayo sa balita ng UNTV News. Galing sa UNTV po ito ha. Number 2 is deleting all the apps on the phone. So ito. Kahit pa sinasabing bumababa ang antas ng krimen sa bansa, walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala lalo na sa ating mga biktima mismo. Wait lang mga kababayan. Wait lang. Kasi nawala Ito. Ulitin ko ha. Ito. Ng kriminalidad. Kaya ang puwersa ng ating kapulisan ay nagbabantay at rumoronda na para nararamdaman ng taong bayan. Sila ay re-responde sa tawag ng tungkulin sa loob lamang ng 5 minuto. 5 minutes response po sa PNP. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Nako! Kaya nga Ma'am Tina Reyes. Malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Diba? Kahit malakas, sikat, mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Sino nga ba yung sikat? Sino nga ba yung mayaman? Sino nga ba yung malakas? Nako, ako, meron akong sinasabi kapag sinabi nating sikat, di ba? Artista yan. Sikat Yeah? Ma-influensya ka. Sikat ka. Alam ni PBBM yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kahit hindi mo na imbestigahan yan, kahit hindi mo na yan sikut-sikutin, si PBBM sinabi na mismo, kahit sikat, kahit kilala, kahit mayaman, walang sasantuhin. Sino ba yung mayaman? Pag sinabi mong mayaman, bilyonaryo yun. Mayaman Trilyonaryo, bilyonaryo, milyonaryo. Mayaman. Yan ang ibig sabihin ng mayaman. Pag sinabi nating sikat, yan yung lumalabas sa TV, magaling umakting, magaling mag-artista, sikat. Tapos, malakas. Pag sinabi nating malakas, mga kababayan, yan yung hindi ka kayang kasuhan. Bakit? Kasi kaya mong bayaran ang ombudsman, kaya mong bayaran ang Supreme Court. Marami kang kapit. Malakas. Narinig nyo naman mga kababayan. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, alam nyo na. Klarong-klaro. Nako po, mga kababayan, hindi sila mangingibabaw sa batas. So ito pa nga, sunod mga kababayan, bukod dyan, kakasabi lang ni PBBM kahapon sa SONA na patungkol sa missing sabungero, pananagutin niya ang nasa likod ng pagkawala ng mga missing sabungero. Ito po, balita agad, hakbang agad. Sinampahan ng NAPOLCOM ng mga kasong administratibo ang 12 pulis na isinangkot ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa pagkawala ng mga sabungero. At bukod kay Patidongan, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla na may lulutang daw na isa pang testigo na may hawak umanong ebidensya. Narito. Naku po, ayan na nga. Sabi ni PBBM na kahapon lang sa SONA.
15 araw makaraang maghain ng administrative complaint ang whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy at 17 kamag-anak ng mga nawawalang sabongero. Sir Franklin, meron po akong boses. Malakas po ang aking boses. Sa cellphone nyo po yan. Umalis ka po, tapos buksan mo ulit. Ito po. Ng kinasuhan ng National Police Commission o NAPOLCOM sa kanilang legal service ang 12 pulis na isinasangkot ni Patidongan sa kaso ng mga missing sabongero. Nako! Grave misconduct, grave neglect of duty, at conduct unbecoming of a police officer. Ang ikinaso laban kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Hiwalay na kaso naman ng 6 na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ito po yung 12 kapulis na kinasuhan. Basahin po natin. Jacinto Malinaw Jr., Ryan J. Orapa, Mark Philip Almidilla, Arturo de la Cruz Jr., Joey Encarnacion, Mark Anthony Manrique, Anderson Abari, and kay Alfredo Andes, Edmond Munoz, and Angel Joseph Martin. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, sunod dito, may dalawa pa. Kinaso, laban kina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla, at siyam na iba pang pulis. They'll be given time to file their answers. After which, magkakaroon ng hearings dito. Kung kinakailangan, mag-file sila ng kanilang proper pleadings or position papers. I'm not prejudging the case. But since these are grave offenses, ang lowest penalty for a grave offense is suspension. Ang middle penalty for grave offenses ay demotion. At ang pinakamalupit na parusa para sa grave offenses ay dismissal from the police service. And of course, for the future of all benefits. Diba? Tanggalan sila ng trabaho, tas tanggalin pa lahat ng kanilang benepisyo. Naku po, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, kakasabi lang ni PBBM, katulad nun, galing lang siya ng Timor-Leste. Pag uwi niya, huli agad si Tebes. Sabi ko nga sa inyo, si PBBM, ganun umaksyon yan. Hindi mo kailangan na manakot. Hindi mo kailangan na mambanta at mamaril. Gawin mo kung ano ang dapat na nasa batas. Ikulong kung may sala, imbestigahan, pag hindi lumusot, parusahan. Ganun lang naman. Hindi yung walang imbestiga, walang proseso, patay diretso. Si Duterte lang gumagawa niyan. Administrasyong Duterte lang gumawa niyan. May sariling batas. Iwan ko ba si Duterte, parang presidente yata ng ano yan ng Biringan. So dapat kasuhan ang mga yan para huwag pamarisan. Kaya nga, kitang-kita nyo mga kababayan. So continue. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Nagsadya kami sa Camp Crame Headquarters Support Service kung saan sinasabing nakakustody ang mga kinasuhang pulis pero wala kaming nakausap. Nakipag-ugnayan din kami sa PNP Public Information Office para makuha ang abogado ng mga kinasuhan pero wala pa silang tugon sa amin. Bukas ang GMA Integrated News sa reaksyon ng mga pulis na sangkot. Ang kaanak ng mga nawawala, ikinatuwa ang pagsasampa ng reklamong administratibo laban sa mga itinuturong pulis. Diba? Lalo raw silang nabuhayan ng loob nang mabanggit pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon ang kasong ito. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Papasalamat po kami sa presidente na nabanggit na sa SONA na hindi niya lulubayan yung samisin sa bungero. Sana nga po, hinintay namin makasuhan talaga pong ang mastermind. Ayon kay Attorney Rafael Vicente Calinisan ng NAPOLCOM, tuloy ang investigasyon para sa iba pang maaaring sangkot sa kaso. Isiniwalat din niyang may mga gumagapang umano para impluwensyahan ang kanilang investigasyon. There are two groups. Yung una, isang bossing ng sabong. Dun sa pangalawang grupo, tinawagan yung isang very, very close sa akin. Ano sa tingin nyo, nababayaran kami dito? Nako! Pati NAPOLCOM ginagapang. Nako, dalawang grupo ang gumagapang sa NAPOLCOM. Diyos mio, Marimar. Sabi ko sa inyo, yung mga nasa gobyerno, ako nagsabi sa inyo, ang pera, bago ka mamatay, makikita mo at mahahawakan mo yan. Ang pera, kahit pangarapin mong magka 1 billion ka, kaya mo yan hanggat buhay ka. Pero,
yung dignidad, yung tiwala, hindi na babayaran. Yeah? Tatagal ka sa trabaho, uunlad ang buhay mo kung maganda ang mithiin at pagsisirbisyo mo. Yeah? Pero kung daanan mo ng korupsyon, daanan mo ng kabulastugan, kalukuhan, katiwalian, hindi ka magtagal. Example na natin si Digong. Wala akong pera. Wala akong pera pamasahe papunta dyan sa Maynila kay mahal ang ticket. Umasa lang ako sa retirement pay ko. Pero nung pumasok na si Trillanes at sinabing may pera yan sila, billion, joint bank account. Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko? Napaamin. Ba't nagalit? Ang perang nakita, nakuha, or nahawakan sa madaling paraan, mabilis mawala. Totoo, di ba? Example ko na, si Digong yun. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, mabilis magkumita ang Tingnan mo si Digong, bilyonaryo. Aminin natin, bilyonaryo kasi wala siyang pagbayad dyan kay Nicolas Koopman. 150 million aman. Kung walang bilyon yan, 600 million na yung pera niya. Ilang buwan na si Koopman nag-abogado sa kanya. Magkanong bayad niyan buwan-buwan? Yung acceptance fee pa. Kalahating bilyon na. Do you think I can't accumulate even 5 billion? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, deserve. Yeah? Ba, Ma'am Ana? Kaya, yun po yun mga kababayan. Umaksyon na agad si Pangulong Bongbong Marcos. Yeah? Sa missing sa Bungero. Abangan natin yan. Di ko gets bakit sobra-sobra na kurakot nila ayaw pang tumigil. Ma'am Marites Musni, yung mga politician kasing kurakot sa Pilipinas, ganito yan. May mga yan sila may mga motto yan. Hanggat kaya mo, huwag kang sumuko. Hanggat may angkan kang susunod sa posisyon mo, ipasa mo na lang yan. Ganon ang mga politisyan na kurakot dito sa Pilipinas. Hanggat may anak kang susunod sa'yo, ipasa mo yan. Yeah? Parang yan, parang may mga anting-anting. Kung ang mga sa probinsya, yung mga mangkukulam at mambabarang, bago mamatayan, kahit hindi na halos gumalaw, humihinga pa yan kasi hindi yan mawawala ng hininga, hindi lalagutan ng hininga kung hindi niya ipasa. Itong mga politisyan ng kurakot sa Pilipinas, yung anting-anting nila ay kung paano isunod ng kanilang anak yung kanilang ginawa. Diba? Ganyan sila. Anting-anting ng politisyan, yung pangungurakot. Diba? Tama ba ako? Mga kababayan, huwag na kayong magtaka. Kasi kahit bilyon-bilyon na yung pera nila, hindi pa yan titigil. Bakit? May mamanahan Okay lang kung baog sila pareho, walang asawa, single. Yeah? Walang mamanahan. Maraming anak. Same feathers flocks together, bastos pa. Alam nyo na. Yeah? Sunod, mga kababayan. Cool ako sinabing pangalan Si Digong lang. Sunod, mga kababayan. Eto na. Si PBBM nagbanta rin. Nagbanta